Ayon sa isang pag-aaral, umaabot sa 400 bilyong tasa ng kape ang iniinom sa bawat isang taon. Kaya naman daw, masasabi ng ang kape ang isa sa pinakapopular na inumin. Hindi lang dito sa Pilipinas ha, kung hindi maging sa buong mundo. Sa mga inaantok, amoy pa lang nito, tiyak gising ka na. Pero alam nyo ba, mainam rin daw ang pag-inom ng kape para sa ating kalusugan? Nag-stimulate siya ng utak mo, nalilesen yung fatigue mo, mas better yung, mas alert ka. Naku, ang Pilipino, kahit mainit ang panahon, mahilig pa rin sa mainit na kape. At kaya naman nangangabuti ang mga kumpanya na gumagawa ng kape at paramihan pa ng paggawa. Kaya narito na ngayon ang mga kape na nasa maliliit na lalagyan para can afford at kayang bilhin kahit sa maliit na halaga. Paano ito ginagawa? Ipapakita namin sa inyo. Bukod sa caffeine at antioxidants, paano kung dagdagan pa ito ng dobleng sangkap tulad ng agaricus mushroom at Korean ginseng? Nauso at kadalasan nga ay 3-in-1. Sa pagkakataong ito ay 5-in-1 ng mga naproseso ng sangkap ang hinahalo sa makinang ito. At pagkatapos ay isa-isa na ngayong iniimpake sa tigi-tigisang sachet. Para magkaroon tayo ng proteksyon sa mga sakit, naisip ng ating presidente na gumawa ng coffee na may health benefits. Ang agaricus mushroom ay tumutulong panlaban sa kanser at nakapagpapababa ng presyon ng dugo at kolesterol. Samantalang ang Korean ginseng ay nagpapalakas ng katawan. Dobleng dagdag sangkap na may hatid na dobleng bisa sa kalusugan. Yung mga nagtitake nito, usually, decrease yung incidence ng geriatric diseases, high blood, diabetes, decrease din yung incidence ng cancer. Madalas nahihilo at hirap sa pagtulog ang laging problema noon ni Colonel Reynaldo Ebron. Siguro sa dami ng trabaho, nagkakaroon ng pressure sa katawan ko. May panahon na nahihilo. 32 taon na bilang pulis si Mang Ray. Pagod at puyat ang kalaban niya sa trabaho. Ang pag-inom ng kape, ang isa niyang panlaban. Ang simptomas ng katawan ko pag mataas ang BP ko, masakit ang batok. Una yun. Pangalawa, yung parang umiikot yung paningin mo. Pero nung umiinom na ako ng kape, 5-in-1, wala na akong naramdaman na Dating OFW naman sa Japan si Jovi de Guzman at ngayon ay nagtatrabaho bilang manunulat sa isang pahayagan. Madaling manghina at laging antukin. At kahit makakatulong sana sa kanyang laging pagpupuyat ang pag-inom ng kape, hindi niya ito ginagawa. Ayaw na ayaw ko yung matatapang amoy, yung mapait. Kaya konting tikim ko lang eh. Ayoko na. Kaya sabi ko, hindi ako nagkakape. Lagi kong sinasabi yun. Talagang gatas lang ako. Pero nang minsang mainggan yung uminom ng kape, dito niya napatunayan ang naidulot nitong malaking tulong. Nung natikman ko tong kape, hindi ko nararamdaman yung pagod. Tsaka kahit puyat ako, parang hindi. Ordinary yung kilos ko. Tapos yung mental ability ko, mas lalong naging sharp yung memory ko. Kaya ngayon, 3 tasa ng kape na ang iniinom ni Jovi kada araw. Paalala lang ng mga eksperto, lahat ng bagay kapag sobra, masama kahit na nga ang pag-inom ng kape. Huwag lang siguro masosobrahan kasi meron din siyang side effects na katulad yung sa puso. Everything in moderation naman yun. Kaya sa susunod na tasa ng kapeng iinumin nyo, alalahanin ang dobleng benepisyo na maaaring maibigay nito.